sa Batas sa Pambansa kung saan inaantabayanan na natin ang ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayong umaga, Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Yusek Claire, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Ivan at good morning sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yusek, nabanggit niyo na po sa isang nakaraang Palace Press Briefing na mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA. At kahapon nga po, naglabas sa ilang larawan ang Presidential Communications Office ng mga last-minute preparations ng Pangulo. What can you share with us, Yusek Claire, sa mga naging last-minute preps ng Pangulo this weekend? Oo, kahapon kasi nakita natin nagkaroon siya ng rehearsal. At di natin alam kung may mababago pa sa kanyang speech kasi ganoon naman ng Pangulo. Minsan nandiyan na yung oras pero pag may nakita siyang dapat baguhin, nababago pa rin. So mamaya siguro abangan natin kung ano sabihin ng ating Pangulo sa kanyang mensahe. At tumagal ng 1 hour and 20 minutes yung pagpapractice. Pero medyo mabilis pa yun ha. Medyo mabilis pa yun. So di natin alam kung mababago, hahaba pa o medyo iiksi. Aha, 1 hour 20 minutes. Yan ho yung usual niya, no? Anywhere from 1 hour 10 minutes to 1 hour 20 minutes yung karaniwan niya mga talumpati. Yusek Claire, bakit humahalaga para sa Pangulo na siya mismo ang magsusulat? I ask this in the context of the survey ng Pulse Asia kung saan ang lumalabas po na mga topics na gusto marinig ng ating mga kababayan. Unang-una, yung sa issue ng korupsyon at pangalawa, yung sa presyo ng mga bilihin. Ito ho ba'y mga malapit din na issue sa Pangulo? Yes, oo. Kahit pa wala nung krisis sa Middle East, alam natin na tinututukan ito ng Pangulo. At kasi ito yung pinakamalapit sa puso ng taong bayan at ito ang pinaka-concern ng mga kababayan natin. Kaya yun naman din ang tinututukan niya. Yusek, hindi ho natin maiiwasan na marami sa mga kababayan natin, not necessarily the political opposition, mga ordinaryong Pilipino, who will listen to the SONA with a certain level of skepticism. Halimbawa ho, sasabihin ng Pangulo, ganitong ginawa natin, ganitong na-achieve natin, pero iba ho yung lived experience, ika nga, ng mga kababayan natin. Ano ho gusto nyo sabihin sa kanila? Sa kanila po, nakita din po natin na kung paano po ba magtrabaho yung Pangulo. Kung meron po kayong mga concern, ito naman sa atin ay hindi natin masasabi na lahat ng bawat Pilipino talaga ay nararating ng tulong ng Pangulo at ng administrasyon. So kung meron pa kayong ibang concern kasi baka meron nga talaga mga lugar na hindi napapansin or nakikita, mas maganda po talaga na makarating ang inyong mga hinaing. At yan naman po ay welcome po sa Pangulo. Yan po ay tinatanggap ng Pangulo para po malaman din po natin kung meron pa po bang dapat na idagdag na mga ayuda at mga tulong sa ating mga kababayan. Yung mga programang maaari pang maabot ang kasulok-sulukang lugar sa ating bansa. Yusek Claire, second to the last SONA na po ng Pangulo, ikalima na. Do you think there's enough time for the President to accomplish what he set out to accomplish nung kaya po sinimulan ang kanyang termino? Alam naman natin kung gaano ba kasipag ang Pangulo. May mga pagkakataon talaga na hindi naaabot ang target dahil sa mga factors na hindi rin naman natin sa cloud. Katulad na lang yung pagkakaroon ng krisis sa Middle East. Hindi ito naka-record sa atin eh. Hindi ito yung unang direksyon kung paano ba makakatulong sa ating mga kababayan. Pero medyo naiba eh. Naiba yung target, naiba yung paano tutulungan, naiba yung direksyon ng ibang mga pondo ng pamahalaan. Naidagdag ito. Yung lindol, hindi rin ito hindi ito naka-schedule. Dahil walang schedule ang mga gitong klaseng kalamidad. Pero nakita po natin kung gaano kabilis tumulong at magresponde ang ating pamahalaan at ang ating mga opisyales. So siguro yun na lang po din ang tignan natin dahil lahat po ng maaaring gawin ng Pangulo ay ginagawa po talaga sa lahat ng sa abot ng makakaya po talaga. Panghuling tanong na lamang po, ikatlong SONA na ng Pangulo na hindi a-attend si Vice President Sara Duterte na sa ngayon po ay nasa London, base sa ating mga nakitang huling posts sa social media. But would you encourage the Vice President to at least monitor the President's SONA para ho mapakinggan niya kung anong sasabihin ng Pangulo?
alam mo, sa mga bagay-bagay nito, hindi lang SONA, sana tumutok ang Vice Presidente sa nangyayari talaga sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. Kasi mukhang hindi siya updated sa lahat ng mga nangyayari, kaya hindi niya alam kung ano ang mga programa ng pamahalaan. At sana tumutok siya para alamin din niya kung paano ba siya makakatulong sa mga issue ng inflation, sa issue ng pagtaas ng fuel price, sa mga bagay-bagay na ang Pangulo lang ang pumapasan ngayon kasi lagi po siyang wala sa bansa. Yusek Claire, maraming salamat sa pagpapaunlak sa unang balita. Thank you. Maraming salamat, Ivan. Simpleng SONA. Yan daw dapat ang asahan ng publiko mula kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Kaugnay po yan, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Castro. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Thank you for joining us. Yes, good morning Angela, good morning Andre, good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Okay, so kumusta po ang mga huling paghahanda ng palasyo bago po ang SONA? Bakit po ba importante kay Pangulong Bongbong Marcos na siya po talaga ang magsulat ng kanyang speech para po mamaya? Yes, kahapon nagkaroon ng rehearsal at malamang aabot ang kanyang speech ng mga 1 hour and 20 minutes pero nagmamadali pa yon sa pagpapractice. Mabilis pa yung pagbabasa. So, tignan natin kung magkakaroon pa ng mga last minute amendments sa kanyang speech. Of course, importante sa Pangulo na siya yung gumawa ng kanyang speech. But definitely, no, may mga tulong mula sa iba't ibang ahensya gamit yung kanilang mga data. Okay? Ang Pangulo kasi ang kailangan mamili ng kanyang i-highlight kasi alam niya kung ano yung dapat na makita ng mga kababayan natin, ng taong bayan, at kailangan din niyang maipakita kung ano yung mga importanteng mga accomplishment ngayong taon, no? Itong nakaraang taon. So, kaya siya mismo ang namimili ng kanyang mga babanggitin sa kanyang speech. Yusek Claire, highlight po nung nakaraang SONA yung flood control anomalies. At yung publiko po, yung taong bayan, of course, asking for accountability. Pero sa tingin niyo po ba ay natupad ng Pangulo yung kanyang pangako na may mga mananagot? Yes, oo. Kasi wala pang isang taon wala pang isang taon mula nung nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga. Kasi July lang naman niya binanggit ang mahiya naman kayo. At nag-start talaga yung pag-iimbestiga halos September na. Pero wala pang isang taon, marami na po ang nakasuhan, marami na po mga warrants of arrest ang na-issue, marami na rin nagsole ng pera na di umano nakulimbat ng mga naituturo ng mga sangkot. At marami na rin nagtatago. Alam natin na hindi pa lahat ay nakakasuhan dahil sa loob lamang ng wala pang isang taon, hindi lahat ito matatapos. Kaya inuunti-unti din ang pag-iimbestiga. At nakita din naman natin kung papaano inilalahad ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, ang kanilang mga updates patungkol sa mga nakakasuhan at mga pending preliminary investigations. Of course, ang tanong din po ng taong bayan dito is babanggitin din po ba ni Pangulong Bongbong Marcos along with this flood control mess yung kanyang pinsan ni si Martin Romualdez? Oo. Wala po tayo mababanggit kung ano man ang detalye ng kanyang speech mamaya. Abangan na lang po natin. Pero definitely, ito mga naging accomplishments po para sa mapanagot ang mga dapat na managot ay napaka-importanting bagay din po ito na madinig ng ating mga kababayan. Ano po ba ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos dun po sa mga kritiko na nagsasabi na okay, upper middle income status tayo pero hindi po ramdam ng mga tao, majority of the Filipino, yung kaginhawaan sa buhay. Ano po ang tugon ng Pangulo dito? Ang pag-aangat po ng Estado ng Pilipinas sa pagiging upper middle income ay hindi po ito ibig sabihin na talaga na lahat ng mga kababayan natin ay talagang makakaranas na ng ginhawa. Nag-i-start pa lang po tayo, kakaangat pa lang po natin. At dahil sa pag-angat na ito ay nakita po kung paano po nagpupursige ang pamahalaan, ang Pangulo, ang administrasyon para maiangat ang ekonomiya ng bansa. So unti-unti po itong tinatrabaho
at makikita po natin kung ano yung mga investments na gusto sanang ipasok ng Pangulo sa ating bansa. At ito ay makakatulong sa ekonomiya, pati sa trabaho ng ating mga kababayan. So, unti-unti po tayo at hindi po agad masasabi natin na dapat, nandun na tayo sa estadong to, dapat lahat ay maginhawa na po yung buhay. Inuunti-unti po ito. At sana sa susunod na liderato ay maging masipag din at nandun yung isip tungkol sa nation building. Yusek Claire, earth-shaking announcements, yun po ang inyong hinit. Tulad po ng flood control, may aasahan po ba kaming ibubunyag ng Pangulo po mamayang hapon sa kanyang zona? Ang huling sinabi rin po ng Pangulo, abangan ang susunod na kabanata. So, ayoko pong magkaroon ng pangunguna sa Pangulo. So, itay na lang po natin mamaya kung ano sasabihin niya. Oo, hindi daw po a-attend muli yata po itong si Vice President Sara Duterte. Pero kayo po ba ay inaanyayahan niyo po ba siya, ina-encourage niyo po ba siyang umattend dito po sa, kumbaga, penultimate na zona ni Pangulong Bongbong Marcos? Parang lagi yata naman siyang wala sa Pilipinas kapag nagkakaroon ng SONA. At may mga pagkakataon yata na talagang hindi siya nanonood. But bilang Vice Presidente, obligasyon niya na malaman kung anong nangyayari sa bansa. Obligasyon niya malaman kung anong programa at mga susunod na programa ng pamahalaan para makatulong po siya, hindi puro pambabatikos. Kasi meron tayong issue about inflation, meron tayong issue tungkol sa pagtaas ng presyo ng fuel, mga bagay na wala pa po siya na itutulong. Obligasyon din po niya, kahit sabihin niya pong spare tire lamang siya, dapat mag-isip din po siya kung paano ba makakatulong sa pamahalaan. Hindi na nga nakakatulong, nakakabigat pa dahil sa ginagawang mga fake news or paninira sa gobyerno. Yusek, may iba naman, no? But from one Duterte to another, sabi po ni Mayor Baste Duterte, taken out of context lang daw yung pahayag niya tungkol dun sa sinasabi niya noon na ang kailangan lang nila ang ulo ng Pangulo. Ano po masasabi niyo dito? Ganun po ba talaga ang kanilang mga normal na pananalita? Yung mga ganung klaseng mga pagbabanta? So kung ganun normal sa kanila, ano pa po pa talaga ang pagbabanta sa kanila kung hindi ito mga klase na dapat nakatakutan? So, ito ba ang sinasabi niya na sa kanilang pamilya ay normal ang ganito mga salitaan? Siguro hindi po dapat ito matolerate kasi bilang isang leader, isang ama ng Davao City, hindi ito ang dapat niyang ipinapakitang ehemplo sa ating mga kababayan. So, kahit sabihin niyang taken out of context, iba po ang nakakarating sa taong bayan, iba rin po ang nakakarating sa pinatutungkulan niya na tao. Patungkol sa ang ulo lang ng dating ni Pangulong Marcos Jr. ang nais nila. Oh well, sabay-sabay po tayong manonood ng zona ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Okay, sa Malacanang, nasa ating linya Sister L, ang Palace Press Officer, si Undersecretary Claire Castro. Sa Yusek Claire, maganda umaga po sa inyo. Good morning, Yusek! Yes, good morning Lakay, good morning Elaine, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maganda pa kayo sa umaga, Yusek, ma'am. Ganda ng damit ni Oo Yusek nga, Claire. ano? Bet ko yan, Yusek. Cool. Oo, gusto ko yung mga ganyan damit. Nakakapanibago. Dati nakapatadyong eh. Mamaya pa magpapatadyong si ganun Yusek ba? Lakay. Mamaya. Ayan, anong kulay mama isusuot mo, Yusek? Abangan, nasusunod pa panata, sabi nga ng Ay, Pangulo. maabangan tayo mamaya. Okay, Yusek, ayan, abay, siyempre, inabangan ng bayan ang zona ng Pangulong Marcos mamayang alas 4. Ano po ang asahan natin sa zona ng Pangulo, Yusek Claire, ma'am? Oo, ayoko muna ang pangunahan kung anong sabihin ng Pangulo, pero Wala bang patikim man kahapon, lang? nung nag-rehearsal, umabot sa 1 hour and 20 minutes 1 ang hour. kanyang speech. Mhm. At yung pa ay medyo mabilis pa yon sa pagbabasa, no? Pero sabi nga ng Pangulo ay hindi pa. Kumbaga, kung may pagbabago pa magaganap sa kanyang speech, ay tignan na lang natin mamaya. Ayan, ano ba yan? English, Tagalog o mix? Taglish. Taglis. Usually po, gano'n naman eh. Mhm. Pero syempre ayoko pa rin po na masabi ko anong kanyang
style, no? Kanyang mga mangyayari po mamaya sa ano. Mas maganda po kasi talagang abangan. Pero meron bang ano rin Yusek, meron din po bang ganito? Mahiya naman kayo. Ayan, mas matindi ba dyan? Again, sabi ko nga sa staff nyo, hindi po talaga ako magre-reveal ng kahit ano. Opo, pagdating po sa Ang bira content naman. ng speech ng Pangulo, hindi ko po talaga masasabi. Ini-reveal mo lang yung isang oras at 20 minutes na Oo. haba na speech. Eh, kasi mape-preempt daw lakay. Ganun ba yun? Oo. Mahirap kasi baka magpangunahan ko pa. Ayun. Mahirap. Sige, yung suot na lang ng Pangulo mamaya. Ayan. Mag-Amerikana, barong. Ay naku, lakay kasi ganito, hindi po namin talaga pinag-uusapan ang suot ng Pangulo. Ganun ba? Ni First Lady, ang dami nila pong tatanong sa amin, sa akin. Sabi ko, hindi pinag-uusapan po yan. Mhm. Ayan. Isa pa. Ayan. Nakailang rehearse ang presidente? Kahapon po yung pinakahuli. Mm. At may mga pagkakataon po prior to this, syempre binabasa niya na po rin yung ginagawa niya at tinitignan niya po kung ano po yung dapat niyang baguhin. Pero kahapon po yung yung talagang rehearsal na ginawa ng Pangulo. Ayan. Siya mismo ang sumulat, Yusek. Yes, siya po ang sumulat. Pero syempre po, yung mga data po nun, ibinigay po ng ibang mga ahensya. At pipilin na lamang po yung Pangulo kung ano yung pinaka pwede niyang mabanggit na accomplishment mamaya at ano pa yung mga maaari pang gawin ng ating pamahalaan. Yusek, may binabanggit. Though alam naman po namin na hindi kayo ang nagbanggit nun, yung patungkol po doon sa earth shaking or kung mayroon ba kayong pasabog mamaya, mayroon ba kaming aabangan, Yusek? Again, no, kasi nakita niyo naman sa mukha ng Pangulo nung huling na-interview siya. Tinatanong siya kung ano maaaring niyang banggitin. Ano ang sabi niya, di ba? Abangan ang susunod na kabanata. So, tignan natin. Aabangan. Siyempre, solid po ito. So, importante po kay Pangulo yung kanyang mensahe. At importante po rin na mapaalam niya kung ano yung nais niya. At sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, makikita kung ano ba yung dapat niyang tahakin at ano yung dapat niya ring inuutos sa ating mga ahensya ng gobyerno at syempre po sa Kongreso. Matatalaga ba yan ng SONA sa kanyang SONA ang impeachment? Actually, Lakay and Elaine, hindi po, sa meeting namin, sa meeting po na, hindi po talaga napag-uusapan ng impeachment. Pero sa ngayon po, ay tignan po natin kung may mababanggit po siya tungkol sa impeachment. Pero sa akin po talaga ay hindi siya priority ng Pangulo. Pero tignan po natin. Anong possibility na may pasingit ang presidente mamaya? Baka mamaya may naisip siya maganda pala. Ayan, katulad nito. Sabi ni former Vice President Leni Robredo, si Naga City Mayor Leni, sa Naga daw ay ramdam ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba ay bulag, hindi nakikita pero ramdam daw nila sa Naga. Ayan. Kaya nga po nakakatuwa po yung Lakay and Elaine na dating kumbaga hindi kaalyado ng Pangulo, naging kakompetensya pa sa eleksyon, pero marunong tumingin, marunong mag-assess kung ano po ang ginagawa ng gobyerno, hindi bulag, hindi nagbibingi-bingihan. May mga tao po talaga kahit nakikita ang trabaho ng Pangulo, talagang babalik na rin nila yung kwento, masira lang ang pamahalaan. Ayan, pero eto na, sabi naman ng Ibon Foundation. Anong sabi ng Ibon Foundation? Ito, Yusek Claire, ma'am, wala pa man ng SONA ng Pangulo, mayroon pong sinabi ang Ibon Foundation na bagsak ang grado nila sa ekonomiya dahil mas marami raw po ang nagugutom ngayon kahit maraming ibinibigay na ayuda ang ating gobyerno. Your reaction po, Yusek? Hindi ko po alam kung meron na pong pinisa ang Ibon na administrasyon. Kasi parang lagi naman silang negatibo. Nadidinig naman po natin kung ano yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Nadidinig po yan ng Pangulo. Pero tandaan po natin, ang krisis sa Middle East, ito po ay isa sa mga actually, ito siguro ang malaking naging factor kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng fuel.
Bakit nagkaroon ng pagtaas ang ibang mga ang presyo ng iba nating mga bilihin? Pero even before, nung nag-start pa lang po itong krisis sa Middle East, nakita po natin kung paano ito tinugunan ng gobyerno, paano ito inasikaso ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Sana nakikita nila ito. Mhm. At yung pagsusumikap na hindi tayo mapatiran ng supply ng fuel, kahit sabihin natin na tumaas dahil minsan hindi po talaga natin makokontrol ang presyo ng fuel. Pero na-appreciate ba ito ng ibon? Parang wala naman na-appreciate ang ibon sa mga ginagawa ng gobyerno. Lahat laging bagsak. Yusek, ma'am, ayaw po na masira ang Oo, beauty para ng medyo na umaga. blood si Yusek sa tanong ko. Sorry, Yusek. Hindi, okay lang yan kasi kailangan din natin iparating sa taong bayan. Mhm. Ano ba yung nagagawa talaga ng gobyerno? Marami naman po nakakaramdam. Ayan na nga po, mismo si Mayor Lenny Robredo, nararamdaman niya. Yung iba po na walang binayaran sa hospital because of the zero balance billing sa mga DOH hospitals at sa mga ilang LGU hospitals. Nararamdaman po ito ng mga pasyenteng nakatanggap ng mga ayuda. So, ito siguro yung iba na hindi nakikita ng ibang mga, ayoko sabihin obstructionist, pero yung mga tipong mga grupo o mga tao na walang tinignan kundi ang negatibo sa pamahalaan. Ang mas maganda po siguro kasi kung meron po sila mga ibang suggestions na mas makakatulong sa gobyerno at sa taong bayan. Mas maganda pong i-suggest na lang nila. At ito naman po ay nakikinig ang Pangulo, hindi po sarado ang Pangulo sa mga ganitong suggestion. At ang mga ganitong klase mga negatibo na mga pamumuna at wala namang ibinibigay na suggestion, hindi po kasi siya nakakatulong Mhm. sa ekonomiya at sa bayan. So kailangan po tayo magtulungan dito, hindi lamang po gobyerno. Lahat po tayo na Filipino ay kailangan natin magtulungan para iangat natin ang bansa natin. Yusek Claire, ma'am, mukhang naka-beauty rest kayo, blooming kayo ngayon. Ayan. Hindi, ilaw po yan. Ilaw. Ang taray naman. Very handy ng pailaw ni Yusek. Yusek Claire, maraming Opo, salamat. ilaw po, secret. Thank you Maraming so much salamat. po, Good Yusek. morning. Good morning. Maraming salamat, Lakayan Elaine. Thank you very